Mga 6 months di napaandar to. Ito malalaman natin kung naandar siya after 6 months. Tapos right now tinakbo lang nito 700 kilometers lang siya. Kaya ito, bibenta natin to ng palugi. Okay guys, mga 6 months di napaandar to. Ito yung ZX6R natin. Uncovering. Sana mandar pa. Malinis pa rin. Talaga maganda, may cover. And ito malalaman natin kung naandar siya after 6 months. So ito na nga guys yung ZX6R natin 2024. May mga accessories na tayo nilagay dito. Sinama natin yung steering damper pero nasa bahay pa. Tapos ito naka Arashi rear sets, slip on exhaust, naka TST taillight, ito magnetic tail tidy, frame holder. Ito meron CNC brake lever guard, Arashi na quick release gas cap. So yun lang naman. Ang pinakamahal dito to syempre itong Arashi na rear set, tsaka itong Öhlins. Yung Öhlins steering damper kasi nasa mga around 30,000 plus. Itong Arashi nasa mga 8,000 plus para pa yung labor kasi mahirap pang ikabit yan eh. Tapos yung gulong na ito naka Pirelli Super Corsa na. Kaya okay na to. Yun. Papakiti pa rin talaga ako sa ZX6R guys. Ang gaan ng feeling. Sobrang screamer niya na malaki tunog. Ganda ng tunog talaga ng exhaust niya. Medyo nagiging emo na naman ako. Nakakalungkot kasi kung makaalala nyo, binili natin to, first owner tayo nito, brand new natin binili sa BLC Tarlac. Shoutout BLC Tarlac. And dapat talaga bubuuin natin to as a track bike. Kaya nga ito naman lahat ng mga nilagay natin dito ready na for track. Yung steering damper, yung Super Corsa tires, quick release fuel gas cap, ready na talaga siya sa race track. Nakakatawa yung rear set, sobrang aggressive talaga eh. Pero ang ganda ng riding position ko dito. So highly recommended guys kung naghahanap kayo ng rear sets para sa ZX6R Arashi rear sets yung version 2. Maganda. So ito problema sa Nova, matraffic. Kaya mas masarap pag motor kahit big bike, makakasingit ka naman eh. May naka-Triumph Trident to. Malaki ng gulong para sa body, no? Liit ng body niya. And so most probably maiisip nyo, may mga magtatanong kung bakit ko ba ito naisip ibenta. So yun ang reason, no? Kaya natin ito ibenta dahil sa family business. So kailangan nating ng puhunan, additional funds. Naisip ko, bihira naman ako mag-race track. So baka yung Fireblade na lang gamitin natin pang race track. Occasional race track lang naman. Wala na kasi tayong time. Gusto ko talaga mag-race track kaso wala na tayong time para mag-race track. Nagkaroon tayo ng mga babies, tapos naging hands-on din tayo sa pag-aalaga sa kanila. Hands-on din tayo sa pagmamanage ng business natin. Yun nga yun, pagbebenta ng mga second hand na big bikes. Kaya ito, bibenta natin to ng palugi. Pero masaya naman ako, mapupunta siya sa isang subscriber follower natin. Kaya okay lang naman na magpalugi. Eh ganun talaga pag nabili mo ng brand new, kailangan mo magpalugi. Tapos lahat ng mga nilagay mo accessories, hindi mo na halos mababawi yun sa presyo. Kasama yun sa lugi. Tapos right now tinakbo lang nito 700 kilometers lang siya. Ayan. So pag nasanay ka sa mga malalaking big bike, sa mga 1000cc, pagdating mo sa mga 600, nakakatawa. Hindi ka mahirapan kasi magaan lang eh. Kaya kasarapan ng 600, magaan. Mas magaan, tsaka hindi mainit. Hindi kasing init ng 1000.
Yung rear sets naman, kapag first time mo gagamit ng rear sets, maninibago ka kasi sobra talagang aggressive niya. Pero yun, pag nasanay ka naman, okay na rin. Maging at home ka na sa kanya. Sa una lang talaga, maninibago ka. Nakita nyo naman, walang gas-gas tong ZX6R natin. Pero lang sa bracket na to, kasi itong bracket na to galing pa sa isang ZX6R natin to eh. Meron pa nga akong ilalagay dito guys, sayang. Meron pa akong biniling full system, tsaka yung Brembo Brake Master Pump. Di ko na malalagay. Siyempre bibenta na nga natin. So di ko alam kung saan ko ilalagay yung Brembo Brake Master Pump. Doon naman yung headers naman, yung full system, di ko alam. Siguro bibenta ko na lang. So kung sino sa inyo naka GX6R dyan, gusto nyo ng murang aftermarket na headers, kontakin nyo ako. Monday morning yan, kaya napaka traffic. Back to work na. Nakalimutan ko magbalaklaba, kaya yung batok ko ngayon para pinipirito. Mamaya, pritong batok tayo mamaya. Grabe talaga yun, oh. Si Cesar eh. Bomba daw. Papalingon talaga yung mga tao eh. Sinasabi nila maingay daw yung ZX4R tsaka 25R. Pero pag binirit mo to, maingay din. Mas maingay pa nga halos yata tong ZX6R kasi siya naman malaki ang tunog. Maingay na malaki ang tunog. Diba? Screamer. Okay, kakaliwa yung truck. Diba? One of the best sounding big bike tong ZX6R talaga. Super screamer talaga. Eh, 40 pa lang yun, diba? Comparable na rin siya sa mga ZX4R pagiging screamer. Pero ito kasi may bibigyan ka talaga ng torque at arangkada pag piniga mo siya. Unlike K4R, medyo mag-aantay ka lang dahil nga syempre 400cc lang siya. Ayun guys, so nalulungkot talaga ako dahil kailangan natin bitawan si Zonic. Ayun, sabi naman nila pag may nawawala may dumarating. So someday siguro magkakaroon pa tayo ng additional bikes. And kung maaalala nyo rin, kakabili lang natin ng CF Moto 450MT. Ibang application naman yon, adventure naman yon, tsaka pwede pang backride. Eh, yung mga collection natin ngayon halos puro mga sport bikes, di ba? So pakiabangan na lang guys, abangan nyo na lang yung next na mga contents natin. And in the future, kung ano yung mga next na ma-acquire natin. Pero sa ngayon, kontento na tayo kung ano mo yung mga meron tayong bikes. And tuloy lang sa business. Pero promise, bibili tayo ulit ng, titingin tayo ulit ng motor, ng big bike. Ipon lang muna tayo, kailangan muna business muna para meron tayong pangtingin at pangbili, di ba? Yung kailangan meron tayong pangtingin lang tapos sasama na sa garahe.